So, mayong adlaw sa inyong tanan, I will be report about crystal structure. Saan siya? Crystalline material. Ang mga atoms ani kay naka-arrange og tarong og regular sa 3D pattern. Tungod ana kusgan ni sila nga klase sa materials. Mga example ani kay metals ug alloys. Next is non-crystalline materials. Ang mga atoms diri kay random ang porma, walay klarong pattern, mao nga masinay ni siya kumpara sa crystalline material. Mga example kay glass, wood, plastics o rubber. Ang crystal structure kay pasabot nga ang atoms nagbalik-balik og porma sa 3D pattern. Pwede ni nga single crystal o daghang crystal nga nagtapok, mao na ang polycrystalline solids. Next will be report about space lattice. Ang space lattice kay usa ka pattern sa mga puntos nga nagbalik-balik sa 3D pattern. Ang mga intersections sa mga linya mao ang lattice points. Ang tibuok structure ginatawag nga network sa imaginary lines nga nagbahin sa space sa parehas nga bahin. Next, it's unit cells. Ang unit cells mao ang pinakagamay nga box nga nagrepresent sa tibuok crystal. Sulod niini naa ang atoms nga naghulma sa lattice. Ang gilay-on ug anggulo sa edge mao ang gitawag nga lattice parameters. Next is crystal system and Bravais lattice. Natay 7 crystal system og 14 nga Bravais lattice. Depende ni sila sa gitas-on sa axis, angulo ug symmetry. Example is cubic, tetragonal ug hexagonal structure. And this is the example of crystal system length of these vectors, angles between axes and Bravais lattice. And this is the seven crystal system. Number 1 is cubic, tetragonal, hexagonal, rhombohedral, orthorhombic, and monoclinic and triclinic. Next, this is the end of my presentation. Will be next about crystal system Bravais. Will be proceed to next reporter, which is Shelami Tundag. Carl Joshua already explained some of our topics, so I am here to continue. So I am Shelami M. Tundag. So let's start. So number of atoms per unit cell. So kabalo man ta nga ang unit cell is maoy pinaka gamay nga part sa crystal nga magbalik-balik ang pattern depende sa klase sa lattice. And then lain-lain pud ang number sa atom sulod sa usa ka cell. So simple cubic lattice or SC. So nasa 8 ka atoms sa corners, and then kada corner atom kay shared sa 8 ka cubes. Mao nga usa ra ka bahin ang iya sa usa ka cube. So unsaon na to pag solve para makuha na to ang atom. So since naatay 8 atoms sa corners, kinahanglan lang nato siya i-multiply sa 1 and then divide by 8. So the answer is 1 atom. So 1 atom per unit cell. Sa simple cubic is usa ra gyud ka atom ang ma-consider sulod sa usa ka cell kay ang uban shared man sa ubang cube. So and then next is body-centered cubic or BCC lattice. Nay 8 corners og 1 atom sa center. So ang corners is 8 times 1 equals 8 divide by 8 equals 1. And then ang center atom is 1 times 1 equals 1. So i-add na to ang corners ug ang center atom, it becomes 2. So ang answer na to is 2 atoms. So 2 atoms per unit cell. So ang BCC na siya usa ka atom sa center, mao nga duha tanan. And then face-centered cubic lattice or FCC lattice. Naay 8 corners ug 6 faces nga naay atom sa tunga. Ang corners is 8
times 1 divided by 8 equals 1. And then ang faces is 6 times 1 divided by 2 equals 3. So, i-add na to 1 plus 3 equals 4 atoms. So, 4 atoms per unit cell. Sa FCC na mga atoms nga matag face og sa corners mao nga total is 4. And then, hexagonal closed packs or HCP lattice na ay 12 corners, 2 face atoms of 3 atoms sa middle layer. So, ang corners is 12. And then, multiply it by 1 and then divide by 6 equals 2. Ang faces is 2 times 1 divided by 2 equals 1. And then, ang middle is 3 times 1 equals 3. So, i-add na to 2 plus 1 equals 3 plus 3 equals 6 atoms. So, 6 atoms per unit cell. Ang HCP pinakataas og packing, total 6 atoms ang naa sa usa ka cell. So, next is atomic radius. Ang atomic radius is half siya sa distance sa duha ka atom sulod sa crystal, depende ni kung unsay type sa structure. And then sa simple cubic, ang atom nagtapad sa kilid. So kung ang length sa cube kay A, so A equals 2R or R equals A over by 2. Sa simple cubic, ang atoms nagdikit sa edge. Mao nga ang radius kay half sa edge length. And then body-centered cubic, ang atoms nagdikit sa body diagonal or square root of 3A equals 4R. So, R equals 3 square root of 3A over by 4. Sa BCC, ang atom nagdikit sa tunga sa cube. Mao nga, gamay ra ang radius kaysa sa SC. Ang face-centered cubic, ang atom nagdikit sa face diagonal. Square root of 2A equals 4R. So, R equals A over by 2. Square root of 2 equals square root of 2A over by 4. Sa FCC atoms, magdikit sa face sa cube, mao nga mas compact kaysa sa BCC. Next is atomic packing factor or APF. Ang APF mao ang fraction sa volume nga gi-occupy sa atom sulod sa unit cell. So APF equals N atoms times V atom over by V unit cell. So ang N atoms is mao ni siya ang number of atoms per cell. And then ang V atom is mao ni siya ang volume of atom per cell. And then ang V unit cell is mao ni siya ang volume of unit cell. That's all for my topic. Carl Edsel will continue with the next one. So, since naman si Sheila miss ayang topic, so I am here to continue our topic. It's all about atomic packing factor. So, ang atomic packing factor kay mo na siyang nagsukod yung usa ka siksik or compact ang pagapuntok sa mga atoms sulod sa usa ka unit cell. So, ang atomic packing factor kay mo na siya formula. Kini atomic packing factor is equals volume none of atoms times volume of atoms over volume of unit cell. So sa simple cubic kay ang number of atoms niya is 1, then ang iyang atomic packing factor kay 0.52. So mao man na ang atomic packing factor is nagsukod yung unsa ka 6 hugot sa pagkapundok sa mga atoms sulod sa unit cell. So ang simple cubic is mo ni siya ang pinakaluag kay 0.52 or 52%. Then ang body centered cubic is ang number of atoms niya is 2. Then ang yang atomic packing factor is 0.68 or 68%. So mo ni siyang medyo hugot or moderately efficient. Then ang
Phase-centered cubic is, ang number of atoms niya is 4. Okay, iyang atomic packing factor is 0.74 or 74%. Muna siya ang pinakahugot or close pack. Then, ang hexagonal close pack is, number of atoms niya is 6. Then, same na sila og atomic packing factor sa phase-centered cubic or FCC. Then, same resid nila kay hugot ni siya sila ang duha mo pinakahugot. Okay, so let's proceed to coordination number. So, ang coordination number mao ang gidaghanon sa mga nearest nga atoms nga nagkapalibot sa usa ka atom sa crystal structure. Mas daghan ang coordination number or mas closely packed o mas compact ang structure. Then, ang coordination number mao kini ang number of nearest neighbors sa usa ka atom. Next is simple cubic lattice. So, example sa simple cubic lattice is polonium or PO. Ang usa ka atom ana sa corner sa cube kay kada corner atom kay na siya 6 ka nearest neighbors. Then ang 4 ka atoms nga pareha sa plane or pareho nga layer. Then ang 1 ka atom sa ibabaw ug 1 ka atom sa ubos. Then so coordination number is equals 4 plus 2 is equals 6. Since then distance sa pinakaduol nga atom equals kung asa ang A mao ang lattice parameter length sa asa ka side sa cube. So sa simple cubic kada atom kay gilibutan siya sa 6 ka atoms murag cube nga naa sa atong og surrounded sa up down left right front back. Next is body centered cubic structure. Example sa body centered cubic structure is iron, chromium, or tungsten. Ang body centered cubic structure kay naagyapon ng atom sa mga corner sa cube. Then apan naapod usa ka atom sa tunga sa cube. Then kada corner atom adunay 8 ka nearest neighbors ang center atom sa matag cube nga nakapalibot. So ang coordination number kay 8. So distance sa pinakaduol atom 3a over 2. So sa body centered cubic kay kada atom kay gilibutan sa 8 ka atoms tungod kay naay usa sa center ug lain-lain nga corners nga duol sa iya. Then next, phase centered cubic structure. Example sa phase centered cubic structure kay aluminum, copper, gold, silver. So sa phase centered cubic structure kay same ni sa body centered kay nagyapon ang atom sa mga corner. Then naapod usa ka atom sa matag face atubangan likod ibabaw ubos or wala or tuo. Kada corner atom adunay 4 ka nearest atom sa parehas nga plane, 4 ka atom sa plane sa ibabaw, 4 ka atom sa plane sa ubos. Yung coordination number niya is equals 4 plus 4 plus 4 is equals 12. So distance sa pinakaduol ng atom is A over 2. So sa phase-centered cubic, kada atom gilibutan sa 12 atoms, mao ni ang pinaka tightly packed o pinaka stable nga structure. So ang coordination number kay mao siyang gidaghanon sa pinakaduol nga atoms. Mas dako ang coordination number, mas compact o stable ang crystal structure. So let's proceed. Hexagonal close pack. So, ang hexagonal close pack or HCP usa siya ka crystal structure nga kasagarang makita sa mga metal sama sa zinc, cadmium ug magnesium. So, gitawag ang hexagonal close pack tungod kay kini ang pinakasiksik ug pinaka-epesyente nga paagi sa pagpundo sa mga atoms. That's all. Thank you. So, good evening. I'm Janavan Kitpi Dublin. Ang coordinate number kay nagpasabot kung pila ka atoms ang nagtapad or nakapalibot sa usa ka atom sa kristal. Sa HCP, hexagonal close pack,
ang usa ka atom kay nagtapad og 12 ka atoms, 3 sa ubos, 6 sa palibot og 3 sa ibabaw. So ang total coordination number sa atoms kay mao na siya ay mga sayop 12. So crystal defects. Ang crystal defects kay mga sayop o depekto sa arrangement sa atoms sa usa ka crystals nga dili tanan crystal perfect, kay naa gyud mga kulang or sobra o sayop nga position sa mga atoms. So mga klase sa crystal defects kay point defects, linear defects, planar defects, and volume defects. So first, ang point defects kay kung ang usa ka atom kay wala sayang lugar o nasa sayop nga posisyon. So ang linear defects kay grupo sa mga atoms nga dili upsay og linya, itawag ni og dislocations. And planar defects nasa ibabaw or boundary sa crystal sama sa grain boundaries. And volume defects dako nga bakante o lungag sulod sa crystal, mura ganing micro crack. So point defects. Ang point defect kay usa lang ka atom ang naapektuhan. So ang point defect kay naani siya mga klase. First is vacancy defect and ang point defect day kay naani siya mga klase. Duha ka klase. First is vacancy defect and interstitial defect. So first, vacancy defect kung ang usa ka atom kay wala o nawala siyang lugar, murag bakante nga space sa lattice. Second is interstitial defect. Kung sobra nga atom kay musulod sa dili angay nga lugar sa lattice, murag nagsiksik og atom sa walay dapat nga ipasyo. So ang point defects napon siya duha ka types. So ang una kay Frenkel defect. So ang Frenkel defect kay usa ka atom gubiya sa iyang pwesto og mulihok sa duol nga lugar, maghimo og vacancy og interstitial. So ang kaduhang type sa point defects kay Schottky defect. So duha ka atoms usually oppositely charged ions ang mawala sa lattice, maghimo og bakante nga space aron mapabilin ang balance sa charge. Then line defects. Ang line defects kay mga sayop sa linya sa atoms sa crystal. So line defects, ang line defects kay mga sayop nga linya sa arrangements of atoms. So first we have edge dislocation. Muna siya kung naay sobra o kulang nga hanay o row sa atoms, murag naay half layer nga nasulod o nawala. So second is screw discolation. Muna siya ang atoms nga murag twist or spiral ang mga layer gani sa mga atoms na dili na mapantay og mag-connect, murag gani tornilyo. So ang planar defects kay mga sayop nga nasa ibabaw o boundary sa crystal. So ang planar defects kay nani siya different boundaries. First is grain boundary. So ang grain boundary mo na siya magpagtagbo ang duha ka parte sa crystal nga lain ang direction. Mo na siyang grain boundary. So second is tilt boundary. Ang tilt boundary, mo na siya ang mga grains parts kay medyo sayop ang alignment. Mo na siya ang nagresulta og dislocation sa tilt boundary. So third is twin boundary. Ang twin boundary, mo na siya kung duha ka crystals nga magatbang kay may mirror image sa usa. Parehas og structure pero opposite direction. Dayon ang volume defects. Ang volume defects kay mga lungag or vacant nga parte sa sulod sa crystal or gitawag pud og voids.
Dayon murag gamay nga crack o hole tungod kay kulang ang mga atoms makapikto ni sa usog og tibay sa materials. So